As we can all see, gumanda po ang panahon ngayon. So, ako masasabi ko lang habang gumanda ang panahon dahil we don't know mamaya at baka uulan na naman. But by God's grace, I am asking the Lord, sana naman tumigil na para makapagpatuyo tayo ng mga damit at saka syempre, para hindi naman masalaula ang kapaligiran natin, makapaglinis-linis and all that. Okay, good morning po. So right now, I think all of us are so fearful what is happening around the world right now. Huwag na tayong lalayo ha. Sa Pilipinas muna po tayo. Local. Kaya nga yung mga nangyayari sa paligid involving yung nangyari sa Ateneo de Zamboanga, it's a very hard situation, lalo na doon sa mga magulang na natatakot ngayon sa seguridad ng kanilang mga anak. Okay, at bago ko ibigay yung scripture natin, I would like to tell you na in everything, Jesus is in control. The Lord Jesus alone Himself is in control at alam niya ang ginagawa niya. Yan, kumukulimlim na po, sabi ko sa inyo dahil pagka umaraw, di ba, maya-maya kukulimlim. Okay, at huwag tayong matatakot. No? He's in control of everything. All we can do is to trust Him dahil doon po tayo tinawag. Doon sa nagrereklamo sa audio ko, ay pagpaumanhin po ninyo dahil ako po ay minamalat. And besides, ako po ay nagre-record ngayon dito at gising na po yung mga kapitbahay, no, na ano. So, I mean, kayo na pong bahala mag-adjust muna for the meantime. Kasi pagka hindi na po umuulan, doon ako sa dating pinagre-recordan ko. Medyo basa kasi yung lugar. Doon medyo okay, maski sumigaw ako. Ayun, so ang atin pong pag-uusapan ngayon yung nangyari na nga po, di ba? Kaya nga po nangyari na. So, hindi po maganda, nakakabahala, nakakatakot kung titignan po natin. At ang involved po rito, ito ang nakita ko, ang involvement nito ay mga behavior ng mga bata. Nung panahon namin, millennial po ako Nung panahon po namin, papasok ka, tapos makikinig ka sa teacher. Minsan yung teacher nakikibiro pa, mabait. Ganun po sa amin. Kwentuhan. Nung panahon namin may cellphone na rin po, no? Don't get us wrong. Hindi pa kami ganun katanda. May cellphone na kami noon. Yung mga early, yung mga Nokia, no? Alam mo niyo yun. Pero ang laro lang namin yung snake Yung snake lang nilalaro namin, tsaka yung isa nakalimutan ko na. Yun, yung parang yung lalaroin mo tapos parang kinakain niya yung mga ibang mga yung mga kalaban, parang ganun lang naman yung mga laro namin noon. Pero hindi ko inisip na darating sa punto ng isang laro sa isang mobile phone ay mag-uuwi at magpapabago ng behavior, yung Roblox nga, no? Behavior ng isang bata. And it's so sad and it's alarming actually. Violent any kind of violence, delikado. Ano bang sabi ng Bible tungkol dyan? Ayun, papasok po tayo dyan. Ako, I cannot go beyond sa aking mga sinasabi. Maliban na lang kung ano yung binabanggit ng banal na aklat, ang Biblia. That's why lagi nating sinasandig sa Bible kung ano yung mga sinasabi natin dito sa Daily Good Vibes, sa mga vlogs natin. Dahil yun po talaga ang ating mission to share Jesus sa mga tao, no? So, ano bang sinasabi ng banal na aklat? Ito po, naway i-guide tayo ng Panginoon while reading this para tayo po ay makita po natin yung katotohanan. Saan ba yun dito? Dali lang po. Okay. Medyo nabasa kasi itong Bible na to kaya ganito na itsura niyan. Sorry po. Okay. Ayun. 2 Timothy chapter 3. Basa po tayo ng verse 1 kung kailan tayo matapos. Ano po? Siguro tapusin natin siya hanggang 5. But know this, that in the last days, perilous times will come. Perilous times.
Ibig sabihin, harsh times. Mapanganib na times. Perilous. It's a perilous times right now. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Look at that. Disobedient to parents, unthankful and unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control. Ayan. Without self-control. Brutal, despisers of good. Nakita nyo ngayon yung mga tao, meron silang mga pinaglalaban na maski mali, talagang brutal pa sila para ipaglaban yun, di ba? Talagang nakakalungkot. Ito na talaga tayo, nasa last days na tayo. But know this, that in the last days, yun ang sabi ng Bible, last days. So nasa last days na tayo ngayon, dahil ito natutupad na lahat yan. Oh. Balik tayo. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, ayan, mayabang, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. I know some people, kamag-anak ko pa, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yayain mo sa Bible study, walang panahon. Pero nung may dumating na mga celebrity, nandoon sila. Madalas ngayon, nagigimik sa Malate. Diyan po ang gimikan nila ngayon, nagigimik sa mga bars. Yan po, madalas silang pumupunta dyan. Sa BGC, hindi po masama yung mga place na binanggit ko ha, pero maganda rin naman siguro mag-unwind tayo paminsan-minsan. But, ang sabi lang ng Bible, what the Bible is talking about, yung mga mahilig sa pleasure rather than lovers of God. Ibig sabihin, niwala silang interest sa Diyos. Niwala silang interest na mga bagay ng Panginoon like yung mag-Bible study, sumama man lang sana sa mga gawain ng Panginoon. Wala. Hindi nila interest. Pahirapan dati, nagba-Bible study kami, tinatawag namin yung mga taong yon. Minsan dumalo sila nung may pagkain, nung merong spaghetti. Nung wala na rin, di ba? Parang, wow, ano yun? So, ayan, tingnan natin. Ito, let's see, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Having a form of godliness, alam naman natin yan, meron din naman silang relihiyon, sabi niya. Yan naman ang dahilan ng lahat. Meron silang religion at may nagsabi pa, bakit daw kami nagpupunta roon sa kanila para palitan ang kanilang relihiyon? Sabi ko naman, hindi naman po relihiyon ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay sa krus, nag-alay ng kanyang buhay para maligtas ang sinumang mananampalataya sa kanya. It's easy as that. Okay? So, right now, talagang ang sabi ng Bible, ayan, tingnan po natin. But know this, that in the last days, perilous times will come. Doon pa lang po unang banat pa lang po ni Apostol Pablo, dito sa unang bahagi, alam natin, ano ba yan? Nasa last days na po tayo. Hindi po biro pag last days ang pinag-aaralan, kasi ito ang pag-aaral na dapat hindi tayo papalya. Ito ang pag-aaral na dapat sakop lahat ng ating mga kaalaman ng ating sinasabi. Hindi tayo nagbibigay ng speculations, no? Lalo na sa second coming, lalo na sa rapture, huwag ka nagseset ng date. Malapit na naman po yung anniversary nung September. September na po tayo next month. Ang bilis po ng panahon, ha? Alam niyo po ba yung bilis ng panahon? Isa po yan sa sinyales ng last days na talagang nakita kong ang bilis ng panahon na parang natulog ka lang kahapon September, ngayon magse-September na naman. Believe you me, yan ang nararamdaman ko. Anyway, ganun pa man, hindi tayo dapat matakot dahil alam natin na si Jesus, ang Panginoong Hesukristo, ang kasama natin, at sa lahat po ng ito, lagi po niya tayong binabantayan, lagi po niya tayong sinasamahan, no? At pag ang Panginoong Hesus ang ating sandigan, maaasahan po natin na tayo po ay laging nasa angkla ng kanyang biyaya bawat araw. Ibig sabihin ng biyaya, wala tayong ginawa, pero ipinagkaloob at ibinigay sa atin. Kaya nga po biyaya, wala kang ginawa. Pinagkaloob. Okay? Kaya in this perilous times, yung sabi ng Bible, in this perilous times, makaaasa tayo sa biyaya ng Panginoong Hesukristo araw-araw sa buhay natin. So mga good vibes yun lang. God bless.